or the court proceedings. Nako, malungkot po yan. Kasi For these reasons, the appeals malungkot po chamber yan dahil considers that the ang defense has failed to demonstrate an pamahaya, error mga in the pretrial chamber's assessment dyaryo and ay hindi po weighing sapat of na evidence ebidensya. before it in the context of its consideration of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute. Lord, I apply your blood in Jesus' name. Lord, I In speak relation freedom. to the pretrial chamber's reliance on the notion of a network of supporters, the appeals chamber recalls that it has considered that it is sufficient for a chamber to establish that it is possible that a suspect had the necessary assets to abscond. Naku, And malungkot that po ito. there is a risk Dahil that a sinasabi ng suspect hukuman has the na yung mga financial means to ebidensya na hindi abscond tatanggapin ng on the hukumang basis Pilipinas of ay concrete gagamitin ng evidence. hukuman dun sa The appeals assessment chamber kung pwede has nga bang also held tumakas. No? that the existence of a supportive network and financial means may be relevant to determining whether there is a risk that a person may evade justice or interfere with the investigation, and that access to the international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond. Naku, sinasabi naman po ngayon na yung access sa mga resources para makatakas, ayan daw ikinukonsidera ng hukuman dun sa desisyon para sa interim release. Na malungkot, no? Kasi sa Pilipinas, hindi po natin niya ikukonsidera. Sa Pilipinas, ang issue lang natin talaga kung malakas ba yung ebidensya o hindi. At obligasyon ng prosecution ay ipakita talaga na malakas ang ebidensya. He appears to have the necessary political contacts. Naku, ang sinasabi po ngayon meron daw political na impluwensya ang ating presidente para nga the appeals chamber considers that contrary to the defense's argument, the pretrial chamber specifically outlined why it found that there existed a network of supporters in relation to Mr. Duterte, and for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 Nako, of the hindi ko statute po gusto ang takbo ng desisyon, no? Dahil in the view of ito the po ay appeals pangalawang chamber, basihan the na manner in which ating the pretrial chamber undertook ng this hukuman kung assessment bakit was sinustain nila case-specific, yung naging desisyon ng as it pretrial took into chamber. account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City in May 2025. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber committed an error in assessing and considering Mr. Duterte's network of supporters for the purpose of its examination of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1. Pero wala namang live. Bakit kaya? Further, under the first ground of appeal, the defense argues that the pretrial chamber's alleged reliance on irrelevant considerations led to errors of law and fact. Regarding the arguments on the assessment of evidence and in particular the defense's contention that a number of factors relied on by the pretrial chamber were irrelevant, the appeals chamber notes that when assessing the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber ang mga binabasang desisyon ng maestrado. of its finding Dalawang that beses na such po risks na-sustain existed. yung pretrial chamber dito It sa relied binabasang on a desisyon. statement by Mr. Duterte, statements by others, Mr. Duterte's position as a former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The appeals chamber observes that the defense does not explain why
In its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. Naku, pangatlong basihan na po ito na sinusustene ng appeals chamber ang finding ng In the pretrial same chamber. vein, Mukhang hindi po the maganda ang defense takbo fails ng to pagbabasa ng demonstrate decision that the nito pretrial chamber's pagdating sa reliance panandaliang on Mr. kalayaan ni Duterte's Tatay Digong. re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)(b), subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chamber's ignoring or attaching no weight to other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these binibigyan po ng relevant weight yung considerations mga salita in na assessing the binigkas risk daw ni Tatay under Digong. Article Hindi po maganda ang takbo 58(1)(b), nitong pagbasang ito. subparagraph 1 of the statute. Hindi po pinakikinggan As these ng are factors that may appeals increase chamber an incentive yung mga of a person argumento to na abscond. linabas ng mga abogado ni Tatay Digong. In the present instance, the gravity of the alleged crimes and the possibility of a lengthy sentence was but one of the factors the pretrial chamber took into account in its assessment of risks under Article 58(1)(b), subparagraph 1 and 2 of the statute. And it looked at the specific allegations against Mr. Duterte. It follows that the defense has failed to demonstrate an error. Regarding the question of whether the pretrial chamber erred in fact by failing to give appropriate weight to relevant facts, specifically Mr. Hindi na naman nila Duterte's tinanggap health yung isang argumento condition na naman ng and depensa, its mitigating effect on na the risk yung factors gravity set out ng in Article 58(1)(b) of the statute kaso as ay isang argued dahilan by the na po defense. pwede ikonsidera kung dapat appeals mabigyan chamber ng recalls panandaliang kalayaan si that there Tatay is Digong. no provision in the court's legal texts that specifically provides for the interim or conditional release of a detained person on health grounds. Nevertheless, the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b) of the statute and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release. Ito naman po yung medical condition. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. Contrary to the defense's assertion, nowhere did the pretrial chamber suggest that it was precluded from assessing the information about Mr. Duterte's Yan, health sinasabi nila yung medical within the condition is context case-specific, no? its assessment under Kasi ito Article nga yung, bakit 60.2 hindi nila of the kinonsidera yung statute. physical na condition at yung mga Rather, karamdaman ni it Tatay noted Digong doon sa the desisyon reports para placed bigyan before it panandali and ang considered kalayaan. that they were unable to affect its finding on risks under Article 58(1)(b). The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Nako, hindi na naman tinanggap ng appellate tribunal na hindi na konsidera ng pretrial chamber yung karamdaman at mga sakit ni Tatay Digong sa desisyon sa panandaliang kalayaan. Under this ground, the defense challenges the pretrial chamber's assessment
of the proposed conditions of release and state warranties. The defense argues Okay, that well, the yun Pretorial naman Chamber yung unang ground erred pa in namin. law Meron pa naman in pangalawang ground. failing to address the proposed conditions of release and state warranties. The Appeals Chamber is of the view that the Pretorial Chamber did not appear to criticize a lack of detail in the proposed conditions, but rather in the details as how the state which accepted to receive Mr. Duterte would implement the necessary conditions. The Pretorial Chamber did not consider release with conditions as required, but found that in the circumstances before it, the risks it had identified could not be mitigated. Ang pinag-uusapan po ngayon, yung mga kondisyones kung siya'y bibigyan ng panandilang kalayaan. Moreover, the Appeals Chamber is of the view that the Pretorial Chamber was not obliged, as suggested by the defense, to seek further observations from the concerned state, because it did not envisage ang the pre-trial chamber, possibility of release hindi daw given sapat the yung mga risks kondisyones it para found maiwasan Mr. ang Duterte pagkatakas. No? presents under Article 58, 1B of the statute. For these reasons, the Appeals Chamber finds that the defense has failed to identify an error by the Pretorial Chamber when addressing the proposed conditions of release and state warranties. In relation to the question of whether the Pretorial Chamber hindi erred naman in tinanggap law by failing to Appellate consider Chamber if the yung proposed state warranties argumento could ng mitigate ni Tatay the Digong risks under na sapat Article naman yung mga 58, kondisyones 1B na of the statute, inimpose the kung Appeals siya'y Chamber mabibigyan finds ng that this does not interim release. appear No? from the impugned decision that the Pretorial Chamber would have required an elimination of risks, as argued by the defense. Instead, the impugned decision specifically states that the Pretorial Chamber did not consider the suggested conditions to sufficiently mitigate the identified risks. It is also apparent from the factors brought forward by the Pretorial Chamber when examining the implementation of conditions that it did consider. Finally, the Appeals Chamber considers irrelevant to which conditions the prosecutor agreed when discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the Pretorial Chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. For these reasons, the Appeals Chamber is of the view that the defense failed to substantiate the Pretorial Chamber's conclusions were unreasonable. Regarding the defense's contention that the Pretorial Chamber erred in fact and law by taking into account sa pangalawang irrelevant argumento po, ang considerations sabi in ng respect hukuman, to the state warranties, hindi na naman the Appeals Chamber napakita ng considers depensa that na the sapat yung Chamber's mga kondisyones na mainly related pinagkasuhan to the sa isang possible implementation home and state enforcement na of the maiwasan proposed yung iniiwasan nga conditions. na pagtakas. No? So, It sa mga considered the bagong practical kakapanood pa implications lang, of dalawang ensuring argumento na adherence po ang to the na-discuss ng proposed preferred hukuman. conditions Yung una in nga a situation yung such as hindi the one at hand. hindi na siya po pwedeng gumawa It ng did kahit so ano pa bang krimen against the at backdrop of hindi having found makakatakas na that all the three sinabi ng risks hukuman na under tama daw Article naging 58 desisyon ng of the statute pre-trial chamber were na binase established. nila
na yung kapangyarihan na maimpluwensyahan pa ang prosecution ay base sa mga ebidensya, 5 ebidensya kasama na ang mga media reports. No? At ngayon, ito yung pangalawa na sinabi ng hukuman, yung sinasabi ng depensa na sapat naman yung mga kondisyones na pinag-agrihan sa possible sa home state para masiguro na hindi siya makakatakas. Ang sabi ng hukuman, sa tingin nila, wala raw pagkakamali ang pre-trial chamber na hindi sapat yung mga kondisyones na yun. Warranties. For the foregoing reasons, the second ground of appeal is rejected. Third ground of appeal. Regarding the third ground of appeal, within which the defense argues that the pretrial chamber erred in not considering humanitarian grounds either as independent dalawa na po ang consideration na-reject or sa basehan ng mitigating pag-aapilan factor ng in Tatay assessing Digong. interim Ito na po yung release, pangatlo. the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person Ito na yung may be a tingin ko, reason for a chamber to grant interim release yung pinakamataong basihan, matanda, and that the chamber sakit, enjoys natutumba discretion na, when limot-limot. deciding on conditional release. The appeals Sabi naman ng chamber hukuman, considers di raw that it is sapat not apparent yung mga from the bagay pretrial na chamber's binanggit assessment para that it maging was makatao unreasonable. yung pagiging The pagkakaroon ng pretrial desisyon found na bigyan siya ng the panandaliang existence of kalayaan. risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. Naya. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion. Medyo nanenervyos on po ako this dito basis. Dahil sa tingin ko ito yung pinaka-importanting basihan. That the defense Yung pagiging has makatao failed to na lang. demonstrate that the pretrial So chamber's hindi muna po ako assessment mag-a-annotate at gusto was ko mapakinggan talaga kung anong sinasabi. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) tinanggi rin po nila na makatao yung pagbibigay ng interim release kay Tatay Digong. So, tinanggi rin nila yung pangatlong basihan ng pag-appeal ng Tatay Digong. 3 out of 4 na po ang nare-reject ng appeals chamber doon sa mga basihan kung bakit dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan si Tatay Digong. The impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court unanimously na-affirm po ang desisyon ng registered pre-trial staff chamber for the na valuable nagbabasura assistance today sa panandaliang in kalayaan ni holding Tatay Digong. Malungkot po ang araw na ito. Sa tingin po natin, natunayan ng ICC na hindi talaga makapagbibigay ng katarungan kay Tatay Digong ang hukuman ng ICC. Gaya ng aking sinasabi, ito po ay desisyon na nakabase sa politika. Sa totoo lang po, nung huling Assembly of State Parties sa ICC, tumayo ang ambassador ng Japan
ang pinakamalaking donor ng ICC at nagreklamo na bagamat sila ay pinakamalaking donor dito sa ICC, hindi nila gusto na ang mga nagiging desisyon ng ICC ay puro akwital. Kapag ba naman ganyan ang sinabi ng biggest donor ng ICC, anong aasahan natin? Wala na kuan. So malungkot po ako talaga wala na pinasura nila itong motion para sa panandaliang kalayaan. Pero hindi ko naman po masasabing hindi ito inaasahan dahil politika nga po ang umiiral dito sa hukuman nito. Ito po ang pagkakaiba kapag ang hukuman ay binuo bilang kasunduan ng mga estado at hindi binuo ng isang kongreso sang-ayon sa domestic law. No? Kasi nga po, it's a treaty based on compromise. It's a treaty based on politics. No? At siguro, tama talaga yung desisyon natin na bumitiw at ang inaasahan na lang talaga natin ay yung nakabinbin pang motion na walang jurisdiction ang hukuman dahil tayo nga po ay bumitiw na sa panahon na nagsimula ang preliminary investigation. So ito naman po ay meron pa po tayong pag-asa dahil nakaapila pa rin po yung issue sa jurisdiction. Dahil pag sinabi ng hukuman na walang jurisdiction ang ICC, makakauwi pa rin po si Tatay Digong at hindi lang po sa ibang bansa sa Europa kundi sa Pilipinas. Ako po nais ko pa rin maniwala na po pwede pa rin magkaroon ng katarungan sa ICC. So antayin po natin ang desisyon dyan sa issue ng jurisdiction. No? Bago tayo magsalita at mag-conclude na talagang mailap ang katarungan dito sa hukuman nito. So kaano pa rin po tayo, patuloy po tayong magdasal, patuloy pa rin po tayong umasa na meron pa rin sapat na katapatan ang mga huwes sa appellate chambers na malinaw naman po sa basa ko sa Rome Statute na dapat talagang ma-dismiss na ang kaso dahil laban kay Tatay Digong dahil nga po binigyan tayo ng karapatan bilang isang dating miyembro ng ICC na bumitiw sa pagiging miyembro at dahil tayo may ganyang karapatan, hindi naman ibig sabihin na forever na dapat makipagtulungan ng mga bansa sa ICC. Binigyan po sa tingin ko ng Rome Statute ang 1 taon lamang ang korte mismo para humingi ng pakikipagtulungan sa mga miyembro kung gusto nilang litisin ng isang bagay na nasimulan nila. Pero dito po wala silang nasimulan kasi nga po ang pagsisimula ng engagement sa hukuman ay yung preliminary investigation, hindi preliminary examination na ginagawa lamang ng prosecution. So mga kaibigan, malungkot na araw po ito. Inaasahan pero sana umaasa pa rin tayo ng katarungan pero hindi nga po napagbigyan ang hiling ni Tatay Digong na provisional release. Pero ulitin ko po unang-una, sa tingin ko po mali yung mga basihan ng hukuman na sinasabing po pwede siyang tumakas at po pwede pakialaman ng prosecution dahil yung mga ebidensya na pinaniwalaan nila ay mga unang-una news reports. Sa Pilipinas po, no yan. 35 years na po ako nagpa-practice ng batas sa Pilipinas, hindi po tinatanggap ang mga media reports bilang ebidensya. Pangalawa, naniniwala po ako na yung estado ng ebidensya, kung malakas o hindi po yan trabaho ng depensa. Yan po yung trabaho ng prosecution. At dapat lang prosecution ang nagpakita na talaga overwhelming evidence para hindi siya dapat bigyan ng panandaliang kalayaan. Meron mga technical issues po rito kung sapat ba yung mga kondisyon na pinayagan ng isang host country para masiguradong hindi pagtakas. Hindi lang po ako makakomento ng mahusay kasi hindi ko alam kung ano yung mga kondisyon na yan. Pero ang sabi ng hukuman, hindi nga daw sapat ito para maiwasan yung pagtakas. At ang pinaka nakakalungkot ako ay yung sinabi nila na yung edad, karamdaman, yung pagiging limot-limot ng ni Tatay Digong, hindi daw yan sapat on basis of humanitarian grounds na mapagbigyan ang panandaliang kalayaan. Malungkot po, pero narito po ang ating mga kababayan. Magtatanong po ako ng mga opinion galing sa ilang ating mga kababayan. Kayo po na naiiyak po kayo. Ano po ang masasabi niyo sa desisyon na yan? Nalulungkot po ako sa desisyon. Hindi na namin nagyan ng chance sa taas ng hawi. Sa age niya. Higa po nakakalungkot po, no? Talaga akala natin at least yung sense of humanity ay iiral, no? At mabibigyan ng panandaliang kalayaan. Dahil hindi naman natin sinasabi na wala na, no? Willing naman na talagang palabasin lang sa kulungan ng isang 80 anyos na natutumba na, no? Tumatama ang ulo sa sahig. No?
Oo. Sana awa na lang. Well, wala po. Na lang. Ang sabi po ng hukuman, wala po yung humanitarian grounds na yan. Oo. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? They are close-minded. Opo. No matter what is the defense, how they defend our defense, wala pa rin magagawa kasi hindi na sila nakikinig. They are close-minded. Ay, nako. Ito po si Mami. Oo, Mami. Oo. Anong mensahe nyo sa hukuman? Ha? Anong Okay, ito po ang aking Mami Janet. Mami Janet. Alam ko, I think it says everything, no? Yung luha mo says everything, ha? But kailangan malakas tayo dahil naasahan tayo ni Tatay Digong na tayo magbibigay ng lakas. Okay? Tayo magbibigay lakas. Oo. Yan. Kayo po, ano pong reaction ninyo? Hindi pwede. Yan. Lucky charm. Anyway, ikaw, anong kabayan, anong reaction mo? Attorney, kanina na ako nagsalita, nag-ano ako ng flag dahil ako ay, before I living in my home, I feel that rejected today. Because you know what I'm watching, the news, I know everything that there is politician involved of this rejection for Tatay Digong. Please, maawa kayo sa matanda. 80 anyos na siya. Isipin ninyo ang ama ninyo at saka lolo ninyo. Maawa kayo ni Tatay Digong. Hindi na siya makatindig ng sa sarili niyang paa. Magpapasko na, naghihintay ang mga pamilya, mga apo niya. Hindi ba kayo masaktan? BBM, you are the powerful. Please, nasa kamay mo, BBM. Ang kalayaan ni Tatay Digong. I-release mo siya, si Tatay Digong. Hindi ka maging presidente without him. Pinalibing niya ang ama mo. Binangon niya ang pangalan ng mga Marcos. Yan ang ipinagpalit mo. Yan ang pinagbayad mo. You are paying bad return with the Duterte family. Please, release him. Ang power nasa kamay mo, BBM. Hindi masama kung papalayasin mo si Tatay Digong. Isip sa bayad, sa paglibing ng ama mo, kung may utak ka, may puso ka. Papunta ba rito? Hindi. Mabuhay si Tatay Digong. Please release. Let him go. Maraming salamat po. Well, parating din po ngayon ang apo ni Tatay Digong, si Omar, no? At pupuntahan po natin si Omar para sa kanyang reaksyon, no? At titingnan po natin kung anong masasabi niya, no? So, lalapitan lang po natin ngayon si Omar. Ito po siya at kukunan po natin siya ng komento, no? Oo. Huwag na-release tayo. Huwag na si Duterte. Oo. Hi. Kong Omar, hello. Pasensya na ngayon lang tayo nakita dahil ako'y na-operahan, no? Oo. Okay naman, pero nandito pa rin tayo para kita Tatay Digong, no? Kaya matakas daw siya. Tayo nalulungkot, no? Pero ako naman, katong ikaduha, katong sa tigulang na siya. Talaga itong hukuman nito, no? Mensahe lang po, kita Tatay Digong po. Grabe. Grabe ni si Marcos ba? Sa ano man, sa ayaw ko man i-contradict ang kaya man niya tayo, tawag na siya. Hindi man na padala niya ang gobyerno dito. 100% sure naman ako na hindi naman talaga siya race para kahit kanino. Half the time, din niya alam na nasa loob siya. Half the time, din niya alam ang dahilan bakit din siya nasa loob. So, hindi ko alam anong risk meron doon. Well, ako po, iba. Maling-mali po yung desisyon na yon. Kahit anong sabihin nila. No? Wala pong katuturan talaga yung desisyon na yon. Oo nga po. Na may doktor, di ka paliprend dahil may doctor's note. Tapos meron. Ano na lang siya, na 80 years old na. Hindi na talaga, paano siya naging flight risk? Correct. At saka natutumba na pumatama ng ulo sa sahig. At ewan ko ba. Mabigat ang feeling. Hanggang kailan ka dito, Kong? Hanggang this weekend lang naman. Hakapin niyo po si Tatay Digong para sa aming lahat. Sabihin ninyo na bumangon ako from my sick bed para dito sa araw dito. Kilala ko lolo ko, ano naman yun. Strong figure naman siya. Alam niya na ginatanggap niya ito talaga na senaryo na hindi talaga yan mag-run.
Pero ako bilang apo, mahirap rin sa akin kasi matanda na talaga. No? Maybe 5, 7 years. Hindi natin alam. Hindi po binigyan ng shorter than that. Sana naman longer than that. Limited time na lang meron. So, sana pinagbigyan na lang time para sa pamilya niya. Wala naman i-consider ang health niya. Wala rin. Hindi ko alam ano pang i-consider nila. Ang age niya, yun na lang ba? Kailangan i-consider. Hindi po nila binigyan yung apila na maging makatao o humanitarian grounds. Your thoughts? Kalaki-laki kung first time mo mapasok sa entrance, kalaki-laki nakasabi humanitarian court. Hindi ko alam saan banda doon sa appeals chamber nila na may humanitarian na reason para i-deny siya interim release. Congressman Omar, what is your reaction on the appeal chamber decision? Of course, it's a bit gloomy, especially with the weather right now. It's befitting. As you know, my grandfather's 80 years old. I don't see the risk. They're telling the defense team that they failed to see grounds on his interim release appeal. Half the time while we are talking, he doesn't even know why he's in there, in detention. The other half, he doesn't know that he's here. He's in the Netherlands. So I don't see what they don't see. He's 80 years old. He's got maybe 5, 7 years. I think it's better he should spend those time with his family. Congressman, ano pong plano ng family ngayon na ganito po lumabas na yung verdict? Well, of course, we can't just sit down lying doing nothing. Still continue the fight. And if all our supporters are still with us, this is not the end. This is still just a part of it. This is still the continuation of a fight to bring him home. Okay. Thank you. Well, anong oras po ang dalaw niyo sa kanya ngayon? It's around 1:30. Siguro naman po, sinabihan na siya ng mga abogado niya. Usually kung papasok kami, it's all smiles. Ayaw namin ipa-feel sa kanya na sad ang atmosphere. Pero sige lang, may konting time pa man. Medyo naano lang ako sa decision kasi grabe tatlong grounds na. How did that happen? At saka syempre po, 7 buwan na siya, wala pa naman napapatunay ang pagkakasala. No? 8 buwan na pala. Sorry. Sa Pilipinas, parusa na po yan. No? Nakakapagtaka po no, dito sa desisyon ng korte, pinaniniwalaan yung news report. Sa Pilipinas po, as a lawyer, hindi po natin tinatanggap ang mga news reports. Kakalungkot po. No? Sige lang. A message to our supporters na lang. Please continue praying for him. That's the main thing that gives him strength. That's one of the reasons that we continue to fight to bring him home. So your prayers, that's enough. That's enough support. Advocating for his release. I hope that the ICC court leads into this, their humanitarian side, sees that the person is no longer a threat or a flight risk or anything. That's all. Salamat po. Hakapin niyo po si Tatay Digong ha. And please, my personal message is I'm alive and well now and I continue to support him. Yes. I-update ko siya sa health status mo. Nag-alala rin siya. Pero na-timing ko man, bago ako nagpasok, nakita ko na okay ka naman, alive and well. Kita ko ngayon video na may nagsalubong sa'yo sa airport. So, and sabi ng Diyos, talagang hindi kami pwedeng maghiwalay dito sa dahig. Sabay-sabay talaga kayo. Sinakay na ako sa eroplano, papunta Austria. Binaba pa ako ulit. Sabi, ayaw ko pa hiwalay kita, Tatay Digong. Pakisabi lang po, nandito tayo hanggang huli. Okay? Lahat po kami dito, naririto hanggang huli. Walang iwanan. So, hang on lang. We love him even more now that he is facing this challenge. Okay? Sige po. Media, do you have any further questions? Yes, I have a question po. What's your next step po?
after the decision of the court? Well, uh, even if the appeals court didn't find any grounds, we still trust our attorneys and the legal team handling the defense of my grandfather. So it's up to them. Uh, the family fully backs their strategies, and they know what to do next. Thank you. What do you think, sir, this from European Media Network, what do you think will be the possible next step that you're going to do specifically? Do you have any idea? Uh, I didn't share anything with me about the possible next step, but I'm sure that the legal counsel will still fight, still do the best to find a way to exonerate him from the charges. So, Sorry, I wasn't yeah. here at the beginning. Can you tell me how you feel today? What is your reaction after this ruling? Of course, I hate to use the word sad. Doesn't express enough how I'm feeling. As some of you know, I'm the first grandson, so I spent almost all my life with him. I even lived in his house for a bit, so I know he really Pagkuha og misses kuan tay. home. So it's Ang a bit hard for kamunggay me, kuan, especially later sibuyas because tay. we were visiting him with the kids. It's Dala hard to ng keep kuan a tay smile, but palihog kana uh, we should kuan ba kana create an pat environment of happiness for him. makita ka tay. He'll be getting the news soon. I'm pretty sure that the appeal for his interim release was rejected. So. And are you worried about his health? Always. Even when I'm not here, I try not to think about it. But it's hard not to think about it when you see him. He's 8 years old. He's very frail. You know, the pressures that comes with the office that he held for so many years, the mayorship, the presidential, him being president, it takes a toll on the body. So you see it when you see him. That's why I was a bit bewildered why they, the appeal chamber saw that it's a flight risk, it's a risk to the people in the Philippines when half the time inside he doesn't even know why he's there. Half the time he doesn't know that he's in the maintenance. So And have you had any updates about his health recently? uh, no, not yet. I tend to leave that to Lord, the naman my dad and my aunt and my uncle to tell me any updates. Me, I don't focus on that too much because I'm the one visiting him, I want to keep it jolly, especially with my kids around, to keep him, up in spirits. I always tell him that the people in the Philippines are supporters. Even the former non-supporters of my grandfather that are now supporters are wishing for him to come back home. So that always brings a smile to his face that there are still people who truly believe in him. Congressman, are there plans for the family members to visit him, especially that the Christmas season is Yes, here? yes. I think there's a rotation. I'm not sure who's visiting, but I'm pretty sure, especially with the news now, one of us is gonna be here to spend Christmas with him. VP Sara? Maybe me. Personally, I hope it's me. Oh. You know, I take every chance I get to spend time with him, especially with his age. Okay. You know, yeah. Can I have another question, sir? Sure. Do you expect this decision from the ICC? Did you have any? Of course not. Yes. We expected they appeal to their humanitarian side. Yeah. I'm Exactly. pretty sure they know my grandfather PRD's medical records. They know his age. Yes. They know that he uses a cane to walk. So I know that he's not a risk to anybody. Yes. So when they said that when I heard that they rejected all three grounds for interim release, I was shocked, but sadness took over my shock. So I'm not really na. Anong mensahe niyo sa Marcos administration na nagpakidnap at nagdala rito kay Tatay Digong? I hope that they're happy right now. I hope they feel vindicated on what they did. I hope
they got some sort of reward from this. This is borderline or almost borderline. No, it's borderline. It's borderline inhumane, keeping an 80-year-old here away from his family, away from the land he called home. So, yeah, I hope you're happy. How about your message po for all the Duterte supporters po? I can't thank you enough. Whenever I walk around anywhere in the Philippines, even in here, in the Netherlands, you don't hesitate to approach me to tell me that the deep love, respect, and admiration you have for PRD. That gives me inspiration to do better at my job, to be a better leader, and to help continue the fight to bring him home. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you for your presence and your time here. Sige, Kong, ha? Thank you. Thank you. Stay strong. Would you allow us to take pictures po? Sure. Okay. Thank you. Thank you. Pro Dutertes? Yeah. Tara, let's have a group of picture. Oh, let's go have Group picture. Yes. Tara, Dudes. Hi, nakahabol ka. Ay, Wala naman. Kasi, naman ako sa live. oo nga eh. So, nagpapa-picture-picture lang po tayo ngayon. Sino bang may camera tayo doon? Wala tayong picture dito.